Ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ng warrant of arrest upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na may pagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pag-usapan natin itong si Arnold Clavio, nagpalabas na ng official statement. Okay? At syempre, itinanggi niya. Okay? Mamaya babasahin natin yan at magre-react tayo. At ang kagandahan, no? I hope na sincere itong GMA network kasi alam naman po natin na itong si Arnold Clavio ay under the management of GMA. Okay? Yung channel na GMA network. So nagpalabas na rin ng official statement itong GMA network. Mamaya babasahin natin yan at magre-react tayo kung tama lang ba itong statement ng GMA. Okay? Si Senator Marcoleta po ay nagpalabas ng official statement patungkol po sa nangyari kahapon na press conference ng panibagong witness na dinala ni Attorney Baligod. Okay? Pakinggan natin si Senator Marcoleta mamaya. Okay? Bago ang lahat guys, paki-like at paki-share sa mga nanonood ngayon, okay? Para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Ha? Libre lang ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan. Unahin natin itong official statement ni Attorney Clavio. Kasi nabanggit po ang kanyang pangalan eh. Ito po ang kanyang official statement. Okay. GMA News. Okay? Mismo ang GMA News ang nag-share. Okay? Statement of Arnold Clavio regarding doon sa 18 ex-Marines na sangkot siya sa tumatanggap na maleta. Sabi ni Arnold Clavio, lies, nakakatawa, nakakalungkot, pero lahat ng ito ay haharapin ko ng walang takot. Yan ang sabi niya. Talk is cheap. Bago ang dada, ebidensya muna. Hindi ako natatakot. Wala akong itinatago. Magkita na lang kami sa korte at doon ulitin niya lahat ng kanyang walang kwentang-kwentang bintang. Yan ang sabi ni Arnold Clavio. Ako sa totoo lang, kung tatanungin niyo ako kung totoo ba ito, ako, I really believe na maraming mga news anchor na bayaran. Okay? Kasi, example Martin Romualdez, binabayaran ang ilan na mga mabibigat na mga news anchor. Para ipagtanggol si Martin Romualdez at siraan ang mga kaaway ni Martin Romualdez. Example lang yun Ako, naniniwala ako na merong ganyang mga politiko na they have to invest money. Bayaran itong mga malalaking mga news anchor at mga popular, mga influencer na mga news anchor. Kasi po, kapag magbabayad ka dito sa mga media anchor na ito, malaki ang impluwensya nila eh. Okay, at nakakatulong ito pagdating ng eleksyon, kapag pupurihin ka ng pupurihin dito sa mga news anchor ito, malaking tulong yan. Alam nyo naman, itong mga news anchor na ito, mga magagaling ito sa mga bulaklaking pananalita. Siyempre, madadala talaga yan. Di ba? So, ganyan po ang layunin kung bakit posibleng totoo ito. Personally, naniniwala ako na mayroong mga bayarang media, bayarang mga news anchor. Pero ito lang yung comment ko sa iyo, Attorney, itong si news anchor Clavio. Sinabi mo na magkita na lang kayo sa korte. So meaning to say, may plano itong kasuhan itong mga bagong witnesses ni Attorney Baligod. Maganda yan, Attorney Clavio, sa totoo lang. Kasi hindi naman ako naniniwala na naniniwala naman ako na itong bago ito ibinulgar ng mga 18 ex-Marines o itong mga dating sundalo na ito na mga employees ni Zaldico, bago nila ito lumabas sa media, may pinanghahawakan itong ebidensya. Okay? Sabi pa nga niya, talk is cheap. Kasi karapatan naman ng taong bayan na malaman eh. Okay?
Kaya hanga ako dito sa mga dating sundalo na ito na ibinulgar. So tingnan lang natin kung paano ito didepensahan ng kampo ni itong news anchor Clavio. Okay? Kasi bakit ako naniniwala? Nakapaghalata na ako dito kay Clavio Dati, kapag Duterte, sisiraan niya yan ng sisiraan. May pitik yan Kilala ko to Pero dilawan na dilawan ang galawan nito. Di syempre, kung kagaya ni Martin Romualdez, no? Example, kung babayaran siya ng mga male-maletang mga salapi, di syempre, tatanggapin yan. Naniniwala ko tanggapin niya yan. So, tingnan na natin. Kasi, may plano na siyang kasuhan niya. Pero ako, personally, naniniwala tayo. Pero, gusto ko patunayan ni Clavio na malinis siya. Saka ako maniniwala na malinis ka kapag manalo ka na sa korte. Yan lang po ang ating masabi dyan. Tapos, pagkatapos ng statement ni Clavio, nagpalabas na rin ng statement itong GMA Network, itong GMA News. Yan. Sabi ng GMA News, GMA Network statement on the allegation against Arnold Clavio. GMA Network has noted the statements made during a press conference earlier today. So meaning to say, nakinig sila dito sa bagong witness na tumatanggap ng di umano si Arnold Clavio. Nakikinig sila sa press ng 18 ex-Marines. The network takes matters involving the integrity of our journalists seriously. Okay, so meaning to say, pumapanig sila parang sinabi na rin nila dito na pumapanig sila sa taong bayan. So, seryoso po sila. Kapag merong mga aligasyon na ganyan, seryoso po sila. The network will evaluate the matter further. Meaning to say, siguro, sa GMA, imbestigahan nila itong si Arnold Clavio. Okay? GMA Network remains committed to responsible journalism. We ask the public to refrain from drawing conclusions based on unverified information. Tama rin naman. No? Wag muna natin pangunahan. Tama ito, GMA, na hindi ninyo ito tolerate ito. Imbestigahan nyo yung trabahante ninyong si Clavio. Okay? Imbestigahan nyo kasi po, hindi po maganda na meron po kayong news anchor na bayaran. Okay? Para fair sa taong bayan, fair sa GMA. Kasi kapag napatunayan itong totoo na nakatanggap ito ng maleta si Arnold Clavio, nakakahiya ito sa GMA. At pwedeng matanggal itong si Arnold Clavio kasi mapapahiya ang GMA dito kapag totoo. Okay? Hintayin natin yan. So, syempre, kakampihan siguro ng GMA, magbibigay sila ng lawyer kay Atty. Clavio, pero dito na tayo matcha-challenge itong mga 18 ex-Marines na mga bagong witness kung papaano nila ito papatunayan na totoong tumanggap ng maleta o pera galing sa flood control itong si Arnold Clavio. Okay? GMA, I hope consistent kayo. Yan lang ang masasabi ko. No? Na hindi nyo ito-tolerate itong mga bagay na ito at imbestigahan ninyo para sa taong bayan. Imbestigahan nyo si Arnold Clavio. Okay? I hope consistent kayo. Yun lang ang masasabi ko dyan. Punta naman tayo dito sa statement ni Senator Marcoleta patungkol po sa nangyari kahapon. Ito po, pakinggan po natin si Attorney Marcoleta, Senator Marcoleta. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdideliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang.
Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan Correct. sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. May plano na nga na arestuhin din si Marcoleta pero sabi niya, tuloy pa rin, hindi ako matatakot dyan, tuloy ang laban. Ang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na may pagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Magandang Ayan, so kami, saludo po kami sa inyo, Senator Marcoleta, no? Kahit nasa peligro na po ang buhay ninyo, may gustong manghuli sa inyo, kasi gusto mong matumbok ang mastermind sa flood control pero tuloy pa rin, hindi ka pa rin takot, no? Saludo po kami sa iyo. Ito, panoorin po natin itong 18 ex-Marines. I-introduce ko muna yung mga bago nating kasamahan, no? Dahil Ito yung mga some of the latest na mga sino yung mga nakatanggap. Bagong mga witnesses. alam nyo na yung 18 na nauna. So unahin kong ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Bagong witness. Baka sabihin na naman nila dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lagtawan, no? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipad siya sa Viluna. At pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto. Pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. So, Jeron? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, mga mamayang Pilipino. Ako po si Jeron Gabriel Valderrama. Bali po, tama po siya, Tony, na kagaling po lang namin sa kadarating lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Year 2009 po, bali pumasok ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Elizaldico, kay Boss ESI, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan,
narasan ko po na mga pagde-deliver ng mga mali-maleta na sinasabi ng aking mga kasamahan. Unang-una po kay former speaker, yan, sa 14 Nara Street, South Forbes Park po. Bali po, 2 beses po ako dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kaming sasakyan. Ako po yung security doon sa lead car na driver po noon, si Henry Bopina. Then nakasakay po sa akin yung 2 A na sinasabi ng aking mga kasama na sina John Paul Estrada at Mark Tiksay. 3 po kami noon. Ang nilalaman po noon, ang mostly po karamihan doon ay for large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Mark Tiksay and then si Ranjit Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang delivery po namin doon sa 14 Nara Street, hindi po bababa sa 7 na mix na po yun. May small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo. Dito po sa, nung time na po yon, may meeting po nung si boss dyan sa may Mario Restaurant, sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung, advance team po. At meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po, sina Senator Erwin at si boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Papasok doon sa loob. Then, yung 2 pong sasakyan na parehas elite na white van, mabilis na lang po yung transaction na paglilipat ng 2 medium size na maleta. Grabe. Ang estimated po noon ay 40 to 50 milyon ang laman. Then, ang sumunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman George Garcia. Diyan po galing po sila ng Dasyang Tower, no? Then andun kami sa may corner, sa Peria Street, Corner de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po nun, si Mark Tiksay at si Ranjit Paga po ulit. Na ang dala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. Kasi doon po ako sa unahan, ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Mark Tiksay yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then, pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then, lumapit din po si Chairman George Garcia. Then, binuksan po ulit ni Mark Tiksay yung sliding door. Then, inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksihan ko doon. Then, tinanong ko po si Mark Tiksay, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng hand carry na yun? Sabi niya 10 million daw po. Yun lang po, Grabe. maraming salamat po. Thank you. Sinong susunod sa mga Oh, ganito ho, no? Kung pwedeng i-clear lang natin yung sa likod kasi yung screen, may mga pictures na ipe-present. Kumari lang po yung mga nasa likod, i-clear lang natin. Nakikita ba ninyo lahat? Okay. Boss, paki-clear lang mo natin. Clear lang natin, ha? O, sige. Sino magsasalita susunod? Sige, si Wops. Wops, ikaw? Kahit yung initial lang. Hindi, yung kwento mo. Experience mo. Ito na yung mga individual na more or less Forward affidavit natin. nila. Po niya kaninang umaga. Ay, di, kagabi. Kasi umuwi po siya sa Jensan dahil naapektuhan ang kanyang pamilya sa dumaan na lindol. Pati rin po si Dado. Umuwi po sila sa Mindanao noong immediately after the earthquake dahil umiiyak yung kanilang mga anak. Siguro affected psychologically. So, dumating po sila kagabi. Hindi ko po natapos yung affidavit nila. No? So, kung ano lang yung natapos ko, base sa una nilang kwento, ay yun ang babasahin siguro niya. Wow. Magandang hapon po sa lahat ng narito po. Salamat po sa inyong pagpunta. Ako po si Rosebert Makasata Wopan, Pilipino, nasa 8 gulang at ininirahan sa
Taguig City. Matapos na makapanumpa ng naayon sa batas, ay nagpapahayag at nagsasalisay ng mga sumusunod. Personal na impormasyon at pinagmulan ng trabaho. Ako ay dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. Pagkatapos ng aking paglilingkod sa militar, pumasok ako sa pribadong sektor bilang security professional. Ako ay naging dating empleyado ni Ginoong Elizalde Esco, nakilala rin sa tawag na Boss ESC o Boss Saldi. Nagtrabaho ako bilang personal assistant at security consultant ni Ginoong ko at ng kanyang pamilya. Ang aking panunungkulan kay Ginoong ko ay nagsimula noong December 4, 2023 hanggang December 2025. At pagkatapos ng kontrata ng marami sa aming mga kasamahan, bagamat ang ilan ay natapos noong December 2025, ako ay kabilang sa 18 dating empleyado na lumda sa pinagsamang sinumpaang salaysay noong Pebrero 23, 2026. Kasama ko sa hanay ang iba pang dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps at magkakasama kaming nagsilbi sa ilalim ng security organization ni Ginoong ko. Bilang bahagi ng aming na tungkulin, kami ay inuutusan na mag-escort sa mga trusted executive assistant ni Ginoong ko tuwing sila ay magdi-deliver ng pera. Ang mga executive assistant na madalas naming samahan ay sina John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joshua Ano at Kirby Paharilyag. Sa loob ng aming grupo, ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami ng message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Later on siguro ipakita namin sa inyo. Example po ng yung nasamahan ko pong Hello. Example po nung nasamahan kong delivery kasama po si Top Orly Gutesa po, yung unang lumabas sa amin, is noong December 2023. Nag-deliver po kami ng 52 na maleta po, halo-halo po yun. Sa 42 McKinley Road, bahay po ni dating speaker. Kasama ko rin po doon sila Bernard Gumban, Romel Galapon, Cecilio Laroder at si Top Benny Bolantati po. At saka yung isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Secretary Amina Pangandaman sa Horizon Hope. Na kumuha po siya ng 2 maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po. Kami dalawa po ni Si Pangandaman ha, na-mention ang pangalan niya, Pangandaman. Sarge Tube. Binaba po namin galing sa 56th floor. Papuntang basement 2 or 3 po yun. Then kinarga po namin sa sasakyan ni Secretary Amina Pangandaman yung 2 small or medium size ng maleta po. Pangandaman, ha? Sagutin mo itong mga aligasyon na ito. At saka kasama rin po ako sa lakad po ng investigator po ng ICC po nung unang pumunta sila dito noong December 2023. Yun lang po. Maraming salamat po. Ang isusunod ko pong ipakilala sa inyo ay isa na namang karagdagan sa 18, si Catrino Ibasco. Siya po ay 15 years sa Philippine Marines. 14 years sa combat duty, 1 year as medic. At nung ibinabalik siya sa combat duty ulit after 15 years, ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na kung maaari wag na siyang bumalik sa combat duty. Kaya dineclare po siya na AWOL at dishonorably discharged siya after 15 years. Dahil po sa pamilya, ang rason niya kaya hindi na bumalik sa serbisyo. Hindi po siya nagnakaw. So, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Catrino L. Ibasco. Bali, nakapasok po ako, ay nakapagtrabaho po ako kay dating Congressman Elizalde ko noong 22 July 2024. Bali, ang naging trabaho ko doon ay una po, nakapag-akot po ako ng malitang pera sa Horizon. Alam nyo, talaga ang hinihintay dito si Zaldico talaga na ano tawag doon? Ma-put into statement na talagang totoo itong mga sinasabi ng mga retired na mga sundalong ito, no?
lahat ng sinasabi nila, patotohanan ni Zaldico. 56 floor sa unit po ni Bosaldi. Tapos, nakapag-security escort din po ako sa ICC. At pagkatapos po mula March hanggang August 2025 ay assign po ako sa bahay ni dating Congressman Elizaldico. At ang trabaho ko po doon ay nagbantay po ako ng mali-malitang pera doon sa bahay niya sa loob ng 6 na buwan po. At ang huling trabaho ko po, pagbalik ko po ng August, may pinatrabaho po sa akin si Sir Dominguez nung pumutok na po yung issue nito. Pinatago po sa akin yung parang equipment po o machine na nakaka-receive po ng text and call na Yan, ebidensya yan. si Boss Aldi lang daw po ang meron doon saka si speaker. Bali, tinago ko po yun doon po sa loob ng Camp Aguinaldo ng mga ilang araw. Tapos pinalipat po sa akin sa bahay po ni Sir Dominguez sa Fairview po. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ito. Okay? Ito rang si Cheese Escudero ay nakatanggap raw ng maleta. So, ito yung statement, okay, dito patungkol sa bagong witness na sinabi na si Cheese Escudero naghahatid sila ng pera sa kanilang bahay. Ito po pakinggan nyo. Ni Chis Escudero, sir. Pero sir, dyan sir, sa loob ng bahay niya sir, kumain pa kami dyan sir, ang ulam namin hipon, kasama ko yung mga katulong niya sir. Yan po ang bagong witness. Itong taong to, siya raw ang pumunta sa bahay ni Cheese Escudero. Bit-bit nila, naghahatid sila ng maleta ni Cheese Escudero. Tapos kumain pa siya sa bahay ni Cheese Escudero kasama ang mga kasambahay doon. Yan ang sabi niya Sir, Ni Chis Escudero, sir. yan ang yung picture na yan. Yan ang bahay ni Cheese Escudero raw, naghahatid sila. Yan yung nasa LED wall nila, yung sa screen nila. Ako personally, nung binanggit ito ng mga 18 ex-Marines o ito mga dating sundalo, sabi ko sa sarili ko, kaya pala bumaliktad itong si Cheese Escudero. Yun ang napaisip ko kaagad. Kaya pala bumaliktad siya kasi kasama pala siya dito sa mga nakatanggap. Yan ang aking naisip kaagad. Tapos, dapat patunayan ni Cheese, kasi alam ko bago ito lalantad itong mga 18 ex-Marines, meron itong ebidensya. Meron itong ebidensya talaga. Kaya, Cheese Escudero, pagtanggol mo yung sarili mo dito yan ang masasabi ko, pagtanggol mo yung sarili mo dyan.